Sausan. So, mga kapatid, we're currently at Disneyland. It's 10:09. Ayan yung Disneyland Arc. Ayan. So, entrance pa lang to, pero ang daming tao. Sabi daw is like 10:30, bubukas yung park. Pero 10 pa lang, ang dami nang papasok sa loob. Kasama ko ulit sino to? Si Renato. Ayan, pipicture siya. He has been a Disney fan. Parang goal niya ata is pumunta ng iba't ibang Disneyland. Ganun talagang kanyang panata. Every Disneyland dapat na picture siya. Pinikuhan ako soda. Two hours later. Ayan, so kapasok na kami sa park. May 3 pila. So ang daming pila, isa yung sa bag, isa yung sa ticket. May isa yung parang buffer zone between lang sa 2 pila. Pero ayan, nakapasok na kami. Ala, ang saya. Okay. So ito yung sa paligid. Okay, andito na sa may dito na sa may gitna. So makikita dito yung castle. Hold on. Nakikita nyo ba sa likod? Yung castle. Ayan. I think that's Cinderella's Carousel. Meron din silang banquet hall. Ah, so nice. The merry-go-round. I think this is Walt Disney. So dito, so Toy Story Land, Mystic Point, and Grizzly Gulch. Okay. Oh, Toy Story Land. Okay, Toy Story Land. May, teka, ano to? RC Racer. Ayan, tapos meron ding yung parang may payong-payong, teka. So, ito ata yung gusto kong i-try. I-try ko to. RC Racer. Dito sa Toy Story Land, medyo kokonti pa lang yung sumasakay. May mga spaces pa actually. Cancel muna yung World of Fun tuloy. World of Frozen. Nag-RC Racer. Bahala na. Bahala na. Ito yung unang ride to, guys. Unang ride to, tas extreme agad. Bahala na. Sabi ko kasi, I wanted to try this. Sabi niya, okay, let's go. Ayan. Kakatapos ko lang mag-RC Racer. Diyos ko, nangatog ako. Wait lang. Kakalabas ko lang. I thought I was going to pass out. Pero mabilis lang yung isway na ganon. Ganon yung atake RC Racer. Unang ride. I think isa na to sa extreme. Pero ayun, medyo nangangatog pa ako. May cold sweat ako dahil doon. After dun sa Toy Story Land, the Archive Shop, the Explorers Club Resto, siguro, sa sa food choices. Ayan. Oh, this one is Mystic Manor. Ayan. Okay, may ride din pala dito. Mystic Point Fright Depot. Okay, naghanap na siya ng magpipicture sa kanya. Ayan, pumasok kami sa Mystic Manor. Ayan. After ng Mystic Manor, ito na naman kami sa may Grizzly Mountain. Ito din ay roller coaster. Hopefully hindi siya kasing scary sa racer. May 20 minutes waiting time daw. Pero okay lang. Haba ng lalakarin pero push natin to. Akala ko nga uunahin namin ay yung Frozen.
Pero since nadaanan na lang din namin to, ayun, dito na lang kami pumasok. 5 minutes later. Oh my goodness. That was nice. That was nice. Finally. Tayo naman ngayon ay nag-aantay ng ating barko dahil nandito tayo ngayon sa Loton at tayo'y papunta sa Santa Ana. Ayan. Via Pasig River. Tayo sasakay sa ganitong sasakyang pandagat. So this is a jungle cruise. Ayan, kakasakay lang natin sa unang ferry. Ladies call them leather and crocodile handbag. They're quite scary, right? By the way, do you guys know how to distinguish between the male and female zebras? No. No, let me teach you guys quite easy, okay? On your left hand side, male zebras. Right hand side, woman zebras. Because women are always right. Yeah, Ultima gold, right? Actually, I don't know how to swim. Get on, hold on tight, guys. Whoa, so smelly. Once again, thank you guys. Bye-bye. Bye! See you next time. Ayan. You're the best explorers ever. Watch your step. Nakarating na tayo sa Santa If you Ana drop my hand, Station. I'm so sorry, Manuel. It was a fun cruise. Yung recording ko, portrait version. Mas kasi, mas maganda yung portrait version. It's Pluto. Ayan, so ngayon nasa World of Frozen tayo. Kala ko ito yung mauuna, ito pa yung mahuhuli. Dito tayo sa Arendelle. We have this like the fountain. Meron din silang ganun. Ito kaya sa Grizzly Bear. So here is Frozen Ever After. According to my friend, waiting time 50 minutes. So, pumunta kami dun sa sa Frozen Ever After. Pero sabi daw is may technical glitch. Kaya napapila kami dito sa sliding sleighs. Katabi lang nun. So, para din siyang roller coaster sa World of Frozen. Pero tingin ko babalik kami dun sa sa Frozen Ever After. Pag naayos na. Yung sa dito pala, sa may sliding sleigh, yung waiting hour dito ngayon is 60 minutes. Pero wala, pinatos ko na. Tapos after nito, kapag hindi pa ayos yung sa may Frozen Ever After, then lunch na lang kami. 2,000 years later. Friends at the top of the mountain before they can save me. It was only 50 seconds. Yeah. We're done na sa World of Frozen. Unfortunately, we were not able to ride the Frozen Ever After kasi may technical glitch. Pero at least nakasakay naman kami sa sliding sleigh. Maganda yon. Pero bitin. Sabi nga nung kasama ko, we lined up for 1 hour just to ride a 1-minute coaster. Pero naman, masaya naman ng experience. Right now, we're looking for a place to eat. Kasi currently it's 1:38 na. So, nakakita kami ng food, pero yung kasama ko nag-grill siya.
I will be having international. Kasi yun yung kasya doon sa meal voucher. About pala doon sa meal voucher, nakasama doon sa HK Meal Pass, it's only 160 below. So doon kasi kanina sa Crocus, sa may frozen, minimum doon is 200 HKD. So I'm not sure kung pag sobra sa 160, you'll have to pay the remaining. But dito na lang tayo sa safe. Ito yung meal ko. Ayan. That's the meal. Let's begin. Nagugutom na rin ako. Ayan, kakatapos lang namin sa Iron Man experience. Dito naman ulit sa Ant-Man and the Wasp. Maganda yung experience doon, naka 3D glass. Feel like hero. Got it! The bots are coming in fast, so Leslie's arranging backup. He's having a hard time keeping up. Buti na lang, naubos na namin lahat ng mga extreme rides before ng lunchtime kasi kung ngayon pa lang siguro kami sasakay, siguro ilalabas ko lahat ng kinain ko sa lunch. Kakatapos lang namin doon sa mga Marvel-related na attraction. So yung isa is Ant-Man and the Wasp. Very interactive kasi may laser gun ka. Ikaw yung mag-help doon sa dalawang superhero to defeat the enemy. Sa Iron Man naman, 3D experience siya. So may glasses and all. Very immersive. Masasabi kong must try siya. Yun nga lang hindi ako nakapag-record kasi number 1, yung sa may Iron Man, 3D siya. So hindi siya nagmamatter kung i-record pa. And I think it's good for you to enjoy the moment muna rather than, recording it. Right now, we're cruising across again the park kasi babalik kami dun sa Frozen Ever After. Sabi ng kasama ko, nag-open na daw siya. Buti na lang talaga may kasama ko kasi siya yung sunod lang ako ng sunod sa kanya kasi parang familiar siya sa mga each attraction. Balik na kami ulit sa Frozen Ever After. Napipila ulit ng 1 oras. Pero pagkatapos nito, I think ito na yung pinaka-last na ride. It's up to us kung may uulitin pa kami. Siguro the Grizzly Grunch? Grizzly ba yun? Yun yung parang worth siguro na try. Okay, so pumila na kami. Waiting time is 60 minutes. Hopefully for this 1 hour na pag-aantay, hindi siya 1-minute ride. 2,000 years later. On a day very much like today, Anna saved her sister with an unselfish act of truth. They get to share the thrills and Okay, so kakagaling na namin sa Frozen Ever After and it was a good ride. Ang saya-saya niya. Worth it yung 1 hour halos na pila namin because it took like siguro mga 2 minutes to finish the ride or like 3 minutes. And luckily, kasabay namin sa ride na to sila Miss Alexa Ilacad and KD Estrada. And so nakapagpa-picture pa ako. Mga other rides na kami. This is like Winnie the Pooh na ride. I don't know if it's a ride. Basta pumila lang kami. I still have my snacks sa meal voucher ko. I think I'll get one and hahanap ako ng water. Kasi I haven't had water since I left the hostel. So, ayun. Hindi siya very good sa aking health. He's never gonna reach that under the moon for food. First thing
Okay, so bumalik kami sa Toy Story Land. Gusto daw magpa-picture kay Woody. So it's already 5 p.m. So sumama na ako. Kasi gusto ko din sumakay dun sa parang papayong-payong. Ano ba yon? So inaantay lang namin si Woody na lumabas. And then, ayun, pa-picture na rin ako. Huh. Yeah, so siya ang aming pinunta dito. Okay, now we are lining up sa parachute drop dito sa Toy Story Land. Ito yung kaninang na-skip namin after ng RC Racer, pero bumalik ako ulit. Pero sumama na siya. Sabi niya, okay lang daw sumakay siya, pero parang ayaw din umamin na ayaw niya sumakay. I think this will be the last attraction that will be riding kasi magsa-start na siya magpamili ng mga bagay-bagay doon sa Andy's Toy Box. Okay, so kakatapos na namin doon sa parachute drop. Ayan. So may adrenaline naman somehow. Meron namang parang nagtitrigger ng adrenaline, especially pag nagda-drop na. Pero wala pa rin tatalo dito. Kung nakikita niyo sa likod ko. Yan ay RC Racer. Ito talaga yung nag-set ng standard ko when it comes sa sa adrenaline rush. Siguro good thing na inuna namin to. Ito na ata yung isa sa pinaka-extreme na ride dito sa HK Disneyland. Unfortunately, yung hyperspace sarado. Isa din daw yun sa medyo, challenging na ride. Okay na yun. RC Racer enough. Grizzly Bear, ayun, nag-uusap pa kami. Ayun, andun kasi siya sa yung kasama ko si Renato sa Andy's Toy Box. And then, if tapos na siya mamili, I think gusto niya pa atang umulit ng Grizzly Bear kasi maganda yon, mas maganda yon. Right now makikita niyo sa likod ko, ayun, mga binabato sa taas. Nakakawala talaga siya ng pagkatao. Pero recommended, must try, especially kung meron kang parang rush na parang extreme rushes na okay lang sa'yo yung mga ganitong ride, then like simple na lang yung iba. 2,000 years later. Binigyan namin ulit ng justice yung Grizzly Grunge na ride. Sumakay kami ulit. Pero hindi na ako nag-record since gabi na. So what I did na lang is kumuha na lang kami ng pwedeng makain. I got, again, popcorn. And nag-decide akong mag-try talaga. No? Sinasabi kasi nilang mahal talaga ang tubig sa Disneyland. Kumuha ko ng tubig. Totoo nga yun. Totoo nga na mahal ang tubig sa Disneyland. Mas mahal pa siya sa train from TST going to Disney na train station. So, yung binayaran ko sa train station is around 20 to 80. Yung tubig na to is 30. Diba? Pero at least, charge for experience. Masasabi ko talagang mahal ang tubig sa Disneyland. We're also waiting for the Momentos to start. So currently, wala pa. Nagsiset up pa lang. Pero marami ng tao. Wait lang, pakita ko kung gaano nakarami yung mga I hope the camera will give justice sa dami ng tao na nasa harap ng castle. So, nandito ako ngayon sa may gilid lang ng castle. And then, I don't know kung nakikita nyo yung people like sitting sa gitna. Ayan. And it's currently 7:16 pa lang. Pero may mga nakaset up na for the Momentos. Siyempre, as a Pinoy, I was really concerned saan yung best na part to, watch and record Momentos. Pero sabi niya, okay, any angle naman is as same as like finding the best spot.
So napaisip ako, nga, it does make sense na if you're going to watch the momentous, you should feel the moment. Yeah, di ba? I think that's the essence of momentous, no? Because you should be at the moment. Ayan, like, feel what's ever in front of you, watch whatever is in front of you, appreciate whatever is in front of you, ganun siguro. Pero, it does make sense. It does make sense kung bakit siya tinawag na momentous kasi you should be at the moment. Or in the moment or on the moment. Depende na lang siguro. I-comment down nyo na lang kung ano ang tama, in, at, or on. O, di ba? May pop-up quiz pa.